datingan na nga ang mga bisita nitong si Lynette at si Carlos. Kaya naman na pinupuri nila ang napakagandang nitong si Lynette, lalo na napaka-daring ng suot nito. Subalit hindi pala ikakatuwa nitong si Carlos ang kanyang mga nakita dahil instead na purihin ang kanyang asawa ay naiinis pa siya rito. Kalagitnaan ng kanilang salo-salo ay bigla na lamang itong si Do Carlos ay e-eksena. Bigla niyang tatawagin nga itong si Lynette upang papasukin sa loob ng kwarto. Dito niya sinabi kung bakit ang kanyang suot ay napaka-daring, kita na daw po ang balikat. Hindi niya gusto ang kanyang mga nakikita at nais niya na si Lynette ay magpalit ng damit. Ang gusto niya ay magsuot daw umano ito ng formal. Pinagtaka ngayon ni Lynette dahil sa kanyang mga nakikita ay hindi naman ito talagang bastos. Iba lang talaga ang pananaw nitong si Carlos na tela baga nagsaselo siya sa tuwing tinititigan ang kanyang asawa ng ibang mga lalaki. Bigla man si Lynette sa reaksyon nitong si Carlos, ngunit wala siyang magawa kundi sundin na lang ang kanyang asawa dahil ayaw niya magkagulo-gulo pa at lalong-lalo na at may mga bisita sila sa labas at ayaw nga nito na ipapahiya siya, kaya naman naging sunod-sunuran nga itong si Lynette dito kay Carlos. Talaga namang napakahirap ng sitwasyon nitong si Kumaring Lynette na imbis na mag-enjoy siya ay tela nasasakal nga siya sa mga pinagagawa ni Carlos sa kanya na tela baga wala siyang kalayaan kung ano ang kanyang susuotin at tela lahat ng bagay kukonsulta pa niya sa kanyang asawa. Kabilang banda, hindi pa rin tumitigil nga itong si Annalyn sa paghahanap sa kanyang lolo Pepe at ibanalitan na nga rin niya ito sa kanyang tita Giselle at sa kanyang tatay RJ na nawawala nga ang kanyang lolo dahil 2 oras na itong hindi pa rin nila nakikita. At naisip na nga nitong si Annalyn na sugurin na nga itong si Zoe. Dahil nga ang sabi ni Mang Oka ay si Zoe ang huli niyang kasama bago siya pumunta ng hotel nitong si Moira. Kaya naman itong si Zoe ay tuduhandan na nga sa kanyang sasabihin nang sa ganun hindi nga paghinalaan kung saan siya nanggagaling. Dito na nga nagsinungaling siya nang bigla siyang tanongin nitong si Annalyn sa loob ng Apex. Dito na sinabi na hindi umano niya nakikita ang kanyang lolo Pepe dahil kararating lang umano niya. Subalit nga itong si Zoe ay talagang mabibisto dahil biglaan naman ang pagdating nitong si Joy at sasabihin kung bakit ngayon lang siya dumating. Nga ang mga mata nitong si Annalyn nang marinig niya ang boses nitong si Joy at nagsabi nga kararating lang daw umano nitong si Zoe. Kaya nga naman na tama ang kanyang hinala na maaaring ang itong si Zoe ay may kinalaman sa pagkawala nga nitong si Lolo Pepe. Kaya hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy at tinanong niya kung kararating lang ba daw nitong si Zoe sa loob ng Apex. Agad na mga sumagot si Zoe kasabay ni Joy. Ngunit sa kanilang mga sagot ay magkaiba. Kaya dito na confirm nga nitong si Annalyn na nagsisinungaling lang itong si Zoe. Ay naka Annalyn, kung ako sa iyo magpaimbestiga ka na at simulan mo nang imbestigahan ang mag-inang Moira at Zoe at natitiyak kong makikita mo talaga ang hinahanap mo dahil walang ibang may kinalaman sa pagkawala ng iyong lolo Pepe kundi ito nga si Moira at itong si Zoe. Samantala, tuluyan na ngang nailigaw itong si lolo Pepe sa mag-inang Moira at Zoe at ang tanong ngayon, matatagpuan pa kaya siya ni na Annalyn at ng kanyang anak na si Giselle at si Dr. niya ngayong nasa malayong lugar na siya at mga 1 oras pa ang biyahe bago makarating doon sa kanilang tinitirhan. At yan ang ating pakaabangan mamaya kung buhay pa nga ba talaga itong si Lolo Pepe o tuloy na nga kinitla ng buhay ni Moira dahil sa gabal nga ito sa kanilang mga plano at nang sa ganun hindi na nga maisiuliwalat ang sekreto nilang mag-ina.